Hi mga tao, kumusta? It's a bad news. January 1, grabe ang lindol. January to, dalawang eroplano. Bakit ba? 2024, parang hindi mabait sa amin. Pray for Japan po. Alam niyo naman siguro yung balita. Napakabait pa ng mga tao dito at napakaseryoso. Dito po ako nabigyan ng pangalawa at pangatlong buhay. Pero bago ang lahat, pasok mo na intro. Hi mga tao, kumusta? Kumusta po kayong lahat? Meron po akong umuusok-usok na balita po. Gaya ng aking bibig umuusok-usok sa sobrang lamig po dito. Tingnan nyo. Sobra po talagang malamig dito. So anyway, kumusta po ang 2024 sa pagsalubong nyo? Dito naman sa Japan, it's bad news. Usok-usok nga naman ang balita. Kasi doon po sa Ishikawa Ken, sa may Kanazawa City at buong probinsya noon ay talagang niyanig sila ng malakas na lindol. At hindi po talaga siya basta-basta. Napakaraming bahay na sira. At ang alam ko, 55 people po yung nasawi. Pero hindi ko alam kung ilan na ba ngayon. Napakarami pong mga building nag-crack, pero hindi naman totally yung iba bumagsak. Nakakalungkot kasi kakapasok pa lang ng year na to is yun na yung nangyari. Yun yung January 1 pa talaga. Pagkatapos naman January 2, eroplano po, dalawa dito sa may Haneda Airport naman. Ang isang eroplano is papunta po yun doon sa may nalindulan, maghatid po sana ng mga suporta or tulong, pero yun yung nangyari. Pero yung isang eroplano naman na talagang palanding na siya, napakarami pong passenger, 300 plus, pero safety sila lahat. Pero yung isang eroplano na maghatid sana ng tulong is apat ata yung nasawi, yung isa hindi, kasi konti lang naman ang laman nun kasi maghatid lang sila ng tulong. So napakapangit po ng simula po dito sa Japan ng 2024. Sana po ay hindi na mangyari ulit at wala nang mangyari kasi itong Japan ko kasi para sa akin is pangalawang bahay ko na. At hindi man alam ng nakakarami, dito po ako nabigyan ng pangalawa at pangatlong buhay. Ako po ay lumalaban sa aking sakit dito. Napakabait po ng mga tao dito, napakaseryoso nila, pero talagang ganyan ang panahon na hindi natin malalaman. So dasal natin po ang buong Japan kasi nga nakakalungkot lang talaga siya. So ayun mga tao, yun lang po ang aking balita ngayon. At sana po ay okay kayong lahat dyan. Salamat po sa inyong suporta. At Happy New Year po pala. Hindi ako nakapag-greet sa inyo kasi nagkasakit po din po ako ng mga ilang araw. Nagpahinga ako. So ngayon po, it's time to go back vlogging. Grabe talaga, umusok-usok. Tingnan niyo po. So, ayun mga tao, magluluto na po pala ako ngayon dito sa kusina namin. Welcome ulit sa aking cooking show episode kasi magluto-luto na lang ako. Kasi nga, ang lamig na dito. Ayoko nang lumabas. Mas maganda na dito na lang ako palagi sa bahay. So, anyway, magluluto na po ako. Para akong dragon na umuusok-usok, pero, apoy yung sa kanya. Sa akin naman, lang, usok. Japanese style cooking oil. Ikat ang egg natin para ano siya naman. This is the Japanese style cooking of egg na ganyan yung pagluto ng itlog nila dito. Hindi ko ako talaga mahilig sa itlog, pero ang itlog kasi kailangan kumain natin, kumain tayo ba?
Sarap ng itlog. Tingnan nyo. Ang ating itlog, di ba? Umusok-usok pa. Masarap ito. Ako po ay nananaginip ng dragon ng ilang nakaraang gabi. Kaya ito na lang po ang ibubuga. Luluto pala kami ng omochi. Ito po yung style nila dito pag New Year. Para po yun. Kumbaga sa atin kasi niluluto po tayo ng mga malagkit. So ganito naman sa kanila. Nilalagay nila sa toyo. So ganyan lang po ang style nila dito pag ano bang tawag? Tikoy pala yun sa atin. So nilalagay nila sa nori. Ganyan po yung style nila dito talaga sa New Year Day. Kinatutuwaan ko itong musok-usok ng bibig. Tingnan nyo yung mochi nila. So, ganito po yung style nila dito pag New Year. So, yung sa atin naman is tikoy. Sa kanila naman ito. Pero, kailangan daw mag-iingat natin kumain ito kasi delikado siya na mailunok mo siya na mag-stuck dito sa natin lalamunan. So, ayun kain tayo sa inyong lahat at Happy New Year po. Kain tayo sa inyo ng omochi, mga tawag. Kumusta po ang inyong New Year? Ano siya? Toyo na may konting asukal na may nori. Dati kasi ayoko na kumain ng nori. Pero unti-unti ko naman na-adapt yung mga pagkain na dito. Masarap. Nagluto ako ng isda tapos hindi nang kapasok sa kawali. Pinipil ko yung buto pagkatapos pork din. Tingnan yung isda ko, crispy na siya. Pagkawa na naman ang kulang dyan. Kasi buto mga kain. Na-over na atang pagkaluto ko. Sobrang crispy. Pero kasi para hindi sayang, makain yung buto. Kinakain ko yung buto minsan kasi titas ko ang tumastahin. Kunin bakit tumalapit siya. Tapos makahawak ka pa ng kamera. Patay. Ilagay ko sa plato namin. Tissue. Ito naman yung buto niya. Lagyan natin lemon ang sausawan kasi walang kalamansi dito. Kaya ito na lang yung ginagamit ko talaga. Lemon. Magluto pala ako ng toshi soba. Japanese style. Ganyan po. Or ganito yung nila dito yung year. Kain din sila ng soba. Ganito lang po sila mag-year dito. Anong magkita nga sila dito? Ulog na. Pagkatapos sa yun yung konti na sabaw. Naluto na po ang lagyan natin ng sabaw. Soba. Lagyan din ng mga toppings. The toppings of the soba is vegetable spinach. Lagyan ng tempura na hipon. Masarap na talaga siya. Kita niyo. Ganito lang daw talaga kasimple ang totoong New Year nila celebration dito. Kaya suba lang daw. Pagkatapos pinayan ko, hindi na buhay pag walang rice. So, nagluto ako ng isda para respeto din sa kanila. Instead na rice, ito na yung kakainin ko para naman i-ano ko rin yung culture nila or pagkain sa New Year. So, ganyan lang talaga. May itlog. Tapos isang plato doon, wala po yun. Bakante. Tapos may dito, carrot, salad. So, ayun, ganyan lang. Kain po tayo sa inyo lahat. At Happy New Year. Yun lang ang New Year nila dito daw. Yung simpleng kumbaga yung lumang style nila. So, kain tayo sa inyo. Mainit-init pa siya. At Happy New Year po para sa inyong lahat. Sinong magaling dyan sa chopsticks? Masarap naman to. Pag New Year, ganyan lang talaga yung mga nila handaan. So, ayan mga tao, salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang.
Magkita-kits pa rin tayo sa susunod kong mga video. For now, babush!